Magandang hapon po. Ito na po ang State of the Nation. Nag-uumpisa na po ang President Bongbong Marcos. At sorry po, ako po ay nalit. Pero pakita ko nila po sa inyo ang kanyang detalye kung paano siya mag-speech sa maraming tao. Ito po, pasensya na po kayo sa akin. Samantala, dahil sa Halaon River Multipurpose Project sa Iloilo, halos 32,000 hektarya ng lupain ang mabibigyan ng patubig. Ang daming tao, di ba? Marami siyang bisita si Bongbong Marcos, ang ating presidente. Hindi na lamang patubig sa sakahan ang kaya nitong gawin. Ito na rin ay magagamit sa pagkontrol ng baha, paglikha ng kuryente, at pati na rin para sa turismo. Moving forward, irrigation dams will supplement all our other bulk water projects to ensure water security for our people, especially in the underserved areas. Hindi ang naging epekto ng lumang El Nino, lalo na sa mga saka. Sa tinamong pinsala mula sa pagkasira ng mga pananim, nagkaroon ng proteksyon ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng ating binigay na crop insurance. Medyo matagal-tagal din yung ang sasabihin ng ating Pangulo. Alam ko mga 1 oras ito eh. Ang daming tao. Ayan po si Martin Romualdez ang sa ating nasimulan ang proyektong Hawa at Bilya, sinasagawa na ang mga modernong imbatan pati si Ches Escudero. As we can see in our world, weather events are, as has been predicted, getting more extreme, such as torrential rains that instantly shift to scorching heat waves, or vice versa. Our country's geographical location makes us highly vulnerable to the adverse effects of climate change. Precisely because of our inherent vulnerability, we are proactive advocates for heightened climate responsibility and justice on the global stage. To this end, we have secured a seat on the board of the Loss and Damage Fund. And further, the Philippines has also been selected as host country to that fund. Medyo nasira yun. Development shall complement all our other climate adaptation and mitigation measures and give us a strong voice to access the needed Si Ches Escudero at si Martin Romualdez. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at laging handa sa nakakapinsalang mga sakuna. Nangunguna ang ating mga DRRM workers upang tiyakin ang ating malawakang paghahanda at ang ating pagiging mulat at listo sa anumang oras. Bilang pangunahing paghahanda, nagtatayo tayo ng mga mahalagang infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng koordinasyon, lalo na sa aspeto ng paghahatid tulong. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Hindi ko kilala ito. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ang daming tao. Isa na rito ay ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit 600 hektarya ng lupa. Dumating pala rin si Sani Angara, yung ating Secretary DepEd. Ay ang proyekto sa Pampanga Bay na magsisilbing karagdagang lupa. Akala ko di siya makaka-attend. Noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa bagong Pilipinas, kung saan pinakilos natin
ang ating mga barangay upang maglinis sa kani-kanilang komunidad. Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta ng Si Ben, mahigit 22,000 mga nakalimutan ko barangay yung sa buong sekretary. bansa. Inaasahan ko ang tuloy-tuloy na suporta ng mga lokal na pamahalaan sa paglilinis ng ating pamayanan. Bilang halimbawa rin dito sa Maynila, Si Zamora. nagsimula na ang malawakang pagtutulungan upang bigyang buhay muli ang Ilog Pasig. Si Gloria Arroyo, As we enter si the Del Monte, at saka si ano yung isa, development remains sustained, strategic, buhay pa pala yung malakas. on schedule. yung dati yung Aside sinabi. from agriculture and disaster risk, are other vital sectors and pillars such as education, health, energy, low-cost housing, transport, information technology. They all stand to benefit from our aggressive infrastructure development as befitting our upper middle income economic target. With the results that we have seen 2 years into this administration, we can claim that despite challenges, we are steadily progressing towards our targets in the medium term. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Sa ating free Wi-Fi program, halos Kaya, 10 bubuksan ko lang yung bubuksan ko lang yung electric fan. ang Ang init. internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Nasasagap ito sa marami nating mga paaralan at mga malalayo at liblib na mga po. Patuloy pa ang ating pinaparami ng mga libreng Wi-Fi sa buong bansa. As part of our nationwide internet infrastructure development, Phase 1 of the National Fiber Backbone has been completed and operationalized. Phase 2 and 3 have already begun early this year and shall be completed by 2026. This fiber backbone Ganyan ba talaga magsalita ang mga presidente, walang binabasa? Ano yung As of memorial na ba niya? 2022, only 77% or 20.6 million households were connected to the internet. This is much too low. Together with our private sector partners, we will efficiently harness the concept of common towers to provide connectivity to Filipinos who are at the far end of the last mile. Expect full government support to ensure the successful completion of this critical project, including policy reforms and streamlined processes. Ang dami. Ang daming tao. Bigger and Grabe. faster IT infrastructures require stronger and more impervious cyber defense. Our recently launched National Cybersecurity Plan lays down the blueprint for us to safeguard our systems against cyber attacks. With this said, I have directed the agencies concerned to ensure that the speed and quality of our IT development always mirrors the pace and trajectory of our economic aspirations. As energy projects get completed and new investments pour into this sector, we expect our nation's power supply Hindi to kaya siya, increase no? at a steady Siya, pace pero to meet matay siya our on growing Tiberos, demand nakita in the ko next yun. few years. Nonetheless, we are continuously diagnosing and urgently addressing power shortages, as well as the systemic causes of blackouts in unserved and underserved areas. Nire-remedyohan natin ang pangangailangan ng mga lugar na wala pang kuryente at Batasan madalas pang ma-brownout BBM sa as pamamagitan ng of microgrid at 2022. off-grid systems at mga 77. missionary small power utilities 2022, na sinusuportahan pa rin ng The solar. power was Running through Bataan, Pampanga, and Shortage. Bulacan, the newly inaugurated Mariveles Hermosa San Jose transmission line will further strengthen the reliability of the Luzon power grid. In the Visayas, all stages of the Ano ba ito? Cebu Negros Panay Backbone Project have likewise been completed. This project shall serve to stabilize the power situation in western and central Visayas and avert recurrences of power outages experienced in the past. Ang talino Dahil sa yan. proyektong ito, Ang talino yan. naiwasan Bakit ang yun? blackout sa Panay Wala Island na ba siyang binabasa Abril hanggang talaga? Hunyo sa kabila So, ng yellow at red alert sa region. And just last week,
And just last week, Ang daming the taong Dumanog nasa taas Corellia pala. line of the Cebu Bohol Interconnection Project was energized, enabling the transfer of power between Cebu and Bohol. With these systems currently operating at capacity, these major power lines shall contribute to the efficient power exchanges not only between Luzon and the Visayas, but also involving Mindanao. Energy sharing and transfers between, among, and within the three island groups have now been made possible with the energization last January of the Mindanao-Visayas interconnection. The energization of the Mindanao-Visayas interconnection is a defining moment, not only for the power sector, but for the entire country. Finally, we have connected the power grids of all three major island groups. The unified Philippine grid is a fulfillment of this dream, whose seeds were planted in the 80s through a vision bolstered by R&D, which we accomplished by applying typical Filipino persistence and dedication. Batid natin lahat na ang presyo ng kuryente dito sa ating bansa ay mataas. Kaya patuloy tayo sa pagdadagdag ng mga infrastruktura ng kuryente na magpapababa ng presyo ng kalangitan. Sa kabilang banda, tinitiyak din nating makatarungan ang paniningil sa mga consumer. Ilan sa mga hakbang na pinatupad ng pamahalaan ay, una, ang mas maayos at patas na lifeline rate program para sa mga mahihirap, lalo na sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Pangalawa, ang naging pangisamantalang pagsuspende ng fit-all tariff sa ating electric bill. Pangatlo, ang anti-bill shock program. At pang-apat, ang naging pagsuspende ng wholesale electricity... Paano po, hanggang dito na lang po kasi medyo mahaba-haba po itong ang talumpati ng ating Pangulong Presidente. Kasi po, alam niyo naman, siyempre, ako ay mayroon din karamdaman, inaano ko lang po ito dahil gawa nga gusto ko talaga siyang makita na nagsasalita sa camera. Dahil hanga ako sa kanya, sa kanyang talento at talino, dahil sa magandang pampakikitungo niya sa ating bayan, pagmamalasakit, at tulong sa West Philippine Sea, sa mga mahirap, sa mga magsasaka, lalo na sa mga smuggling na bigas, sa mga droga na kanyang mga tinututukan ngayon. Paano po? Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Hello po. Sana po paki-subscribe na lang po ang aking YouTube channel. Pati paki-share and like and paki-subscribe na rin. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. Thank you.